Frontline Pilipinas. Makakasama natin para maghatid ng showbiz updates si my best friend Emma star, Miss Shaina Magdayaw. Thank you, Johnny. 4 na araw na lang mga kapatid at mapapanood nyo na po ang mga inaabangang kapatid serye sa primetime. At ito na nga ang kaback-to-back ng my best friend Eman, ang A Secret in Prague, na umani ng papure mula sa mga nakapanood ng advanced screening. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Full force ang fans sa advanced screening ng highly anticipated kapatid serye na A Secret in Prague. Post muna bilang Chiara Valtrovi at Mikoy Pinagpala, sina Andrea Brillantes at Enrique Hill dahil sila mismo excited mapanood ang first 3 episodes. Kasamang ilang super lucky fans, press at TV5 executives. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo kami ngayong gabi. Sana po mag-enjoy lang kayo sa mapapanood ninyo. And ayun, tara, excited na ako eh. Patikim pa lang to. Maraming salamat at nakadalaw po kayo sa aming premiere night. At ito pa, hindi lang main characters ang present, kundi buong cast. Pagkatapos nga ng screening, umani ng papuri ang serye. Sabi ng content creator na si Jezreel Eli, isa ito sa pinakamagandang Pinoy series na napanood niya this year. Pinuri naman ng iba ang tandem ni Ken at Blythe. Kwento ni TV5 President and CEO Guido Zabaliero, layon talaga ng TV5 na maghatid ng di-kalibreng programa sa mga kapatid. Hindi siya vision, more ambition na kailangan tuloy-tuloy that TV5 is able to entertain yung Filipino audience talaga di ba? And to give something different. Kaya nga ang Secret in Prague, tsaka yung Best Friend Eman, medyo iba siya from what the audience is used to seeing now, and we really aim to continue to diversify yung entertainment landscape. Bukod sa TV5, mapapanood na rin ang A Secret in Prague sa Netflix simula bukas. Hindi lang dapat ang kapatid audience ay nasa TV. And in the landscape now, we have to be able to deliver yung entertainment content sa mga audience natin sa iba't ibang screens. Abangan naman ang A Secret in Prague sa Free TV starting Monday, April 27, 8 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.